Hi! Magandang hapon mga kaibigan. Welcome po dito sa In the Heart of Business. Ako po si Marupa Hati Sarle. At ngayong hapon, ang kasama po natin Pogi dito sa kabila ay ang kasalukuyan pong Deputy Director General. Mula po siya sa TESDA Office of Partnerships and Linkages. Wala pong iba kundi si Deputy Director General John Bertiz. Hi! DDG! Magandang hapon. Hi Ma'am Maru, magandang hapon sa iyo at magandang hapon dito sa Pilipinas at I think magandang gabi dyan sa Miami, Florida. Gabi na kami, madaling araw na dito. Mga po, I'm so honored na makasama niyo po sa programa niyo In the Heart of Business po. Yes, oo. DDG kasi ngayon na ang ating na mga kababayan, mga OFWs, patuloy pa rin naman sila nagtatrabaho sa kabila ng pandemya, no? Pero marami ang nawawalan din ng trabaho dahil nga na kailangan nilang bumalik na dito sa ating bansa. Pero ang isa sa pinakamalaking problema pa rin natin ay yung tinatawag na kafala system. DDG, para dun sa mga hindi pa nakakaalam, pakikwento mo nga sa kanila kung ano ba yung kafala system. Thank you po Ma'am Maru. Actually, yung kafala system, kahit nung nagtatrabaho pa tayo sa Saudi Arabia during the 90s, ito na po talaga ang problema natin because of exploitations and abuses. Just for our viewers, the kafala or sponsorship system defines the relationship between the foreign workers and the local sponsor. So ang ibig po nung ang sponsor po sa Arabo is kafil, that came from the word kafala, which is usually their employer. Yan yung employer, oo. Opo, ito ay matatagpuan lamang po sa GCC countries or yung Gulf Cooperation Councils countries natin. Andiyan ang Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, as well as Jordan and Lebanon kasi nagpapadala po tayo ng mga Pilipino dyan. And under this system, the state gives a local individuals or companies sponsorship permits to employ a foreign laborers, except nga po yung Bahrain. The sponsors cover the travel expenses, yung mga tinatawag natin placement fee, di ba, provide housing, or yung in-dorm like accommodation, or in the case of mga domestic workers, yung mga stay-in sila sa bahay. Kaya nga po yung sponsor sometimes use a private recruitment agency, yung tinatawag natin mga foreign recruitment agency at Philippine recruitment agency in the countries to find workers and facilitate this this kind of system. Kaya nga po, for so many years that ILO, yung mga grupo natin tulad po ng CMA, Migrant Forum Asia ay nakikipaglaban, or we are really lobbying as one of the member din po ako noon. And even when I was in Congress, we are really fighting the abolitions of fighting for or lobbying for the abolitions of yung tinatawag po nating kafala system. So 1950s pa pala yan, no? Yung kafala opo, system na yan. ang problema po kasi rito, yung it falls under the jurisdictions of Interior Ministry rather than the Labor Ministry po. So workers have no protection under the host country's labor law. Kasi hindi nga identify sila as a regular labor workers. Alam niyo, kahit sa Pilipinas or sa ibang bansa. This leaves our workers have no protections, di ba? Or vulnerable to exploitations and denies them such right and ability Ang to balita ko, enter. hinahawakan yung mga passports nila, hindi pwedeng Exactly po, ma'am. Kasi nga po, hostage. halimbawa ako, si John Bertiz, kailangan ko ng domestic worker. Ang visa is under John Bertiz, imbes na under sa company po. So, ako lang ang may karapatan dito sa workers na to. Meron nga pong mga librong lumabas na linabas din po ng mga ibang migrant groups na tulad po ng I Already Owned You, di ba? Kasi nga nasa pangalan kita. Ganito ang nangyayari. So, nagkakaroon po ng dispute. Halimbawa po tulad po ni Fahima Aligasi, if you remember, siya yung isang kababayan natin na binuhusan ng kumukulong tubig sa katawan, di ba? And we were in Congress or even before sa Congress po, ay pinaglaban na po talaga natin yan, ma'am, na makauwi siya. Pero siya pa ang nakasuhan, nabaliktad po siya. Kasi nung siya ay binuhusan ng tubig, ng kumukulong tubig, ang nagdala sa kanya, employer niya, actually hindi siya immediately dinala
sa clinic eh. It took them several days eh. Parang nag-self-medication pa sila eh. Eh kaso nagnana yung, sorry mama, for those who kumakain. So nagkaroon po ng passing and Oo. infection yung kanyang sugat, sinugod sa hospital, which is Yes. she's almost dying. And in the hospital, she was forced to sign that it was her fault. So, Oo. imbis na maiuwi natin siya, nakuha natin siya, nalagay natin sa embahada, it took her 5 years or it took us, our government 5 years para makuha siya. Kinaso po natin yan. Kung hindi pa po kay Presidente Duterte, talagang hindi po maiuwi yan kasi ayaw pumayag ng employer. At sa pamamagitan po rin ni Senator Bongo at President Duterte, ay yung prince po ang mismo nagbayad ng penalty. So just imagine, ikaw na ang naabuso, ikaw pa ang talo, ikaw pa nakulong, ikaw pa nagbayad. So this is the problem with kafala, yung tinatawag nating abuses and almost doing a modern slavery. May mga solusyon po dyan eh, Ma'am Maru, kasi tulad po nung we sign an agreement with the Minister of Labor and the Department of Labor din po dun sa during that time na bakit hindi yung mga household worker ay mag-i-hire na lang under the company system. So ibig sabihin, yung visa nila will be under the company X corporations ganon, and then yung company ang magbibigay sa kanila ng employer. So at the same time, ma-screen mo na at fully protected sila kasi nga magpo-fall under na sila as a regular workers, di ba? They can enter, masusunod din kontrata nilang day off, yung sahod nila nasa ATM na, yung mga passport nila hawak ng company. And the best thing is the employer cannot transfer from one state to another without the permissions of the employer. The same thing that he or the employer cannot bring out the bring out the domestic workers from the country without the permissions of the company po. So kasi nga po sa Saudi Arabia ang nangyayari po is pagka lumalabas sa mga employer sa ibang bansa po ay ang nangyayari po ay kailangan ng exit permit. So under the Kapala system, kailangan pang ang employer lang ang pwedeng makalabas and they cannot transfer for another employer. So ito po ang hirap. Pero sa company po, halimbawa na maltrato siya, kayang i-pull out yan anytime dun sa workplace ng ating domestic workers and probably file a case against the employer kung inabuse yan, or kung hindi naman sila magkasundo, tinatransfer lang po sa ibang employer. So much protected siya. Kaya nga po, nagpapasalamat talaga tayo sa ating mahal na presidente, ma'am, kasi nga, he's the only one who called the attentions of all other countries na to fight against this Kapala system, which is talagang we really appreciate it sa hanay po ng mga migrant workers. So in most situations, yun nga, para pong nagiging workers become illegal, yung nagiging potentially imprisonment ng isang bahay. Tulad nga po niyan, ang problema po diyan, halimbawa, nakuha natin yung workers, tapos napauwi natin. Hindi pa nakakauwi, hindi pa napoproseso ang exit permit netong workers na to. Nag-hire na ng iba, yung mga abusive employers. So how can you able to control that? This is the only things that have to be stopped. The reason why that issue was raised even in the UN forum, in different international fora para po matigil to. And hindi naman natin pwedeng gawin na pahintuin na lang natin yung pagpapadala ng mga workers natin dito sa mga bansang may kafala system, di ba? Dahil yung mga kababayan naman natin Pinoy ang hindi papayag na hindi sila makakapagtrabaho dito sa mga bansang ito. Alam niyo, Ma'am Maru, we have done that. The President Duterte was the only president who imposed a ban in employing domestic workers sa Kuwait. Natatandaan niyo po nung nagkasunod-sunod yung mga sinasabi nila, suicide, pero based on investigation, pagdating dito, may mga markings ng abuses, di ba? So paano magiging suicide yun na sa loob ng 6 na buwan? 7 or 8 ata yung reported cases na ganun. And then President Duterte imposed a ban, especially po yung kay Dima Pilis, yung natagpuan sa freezer, na almost 1 year na sa freezer, di ba? So nung nag-impose ang ating presidente in regard to that, since we don't have any labor bilateral agreement with Kuwait, na pwersa po ang Kuwait para po pumirma or to sign with us a memorandum of agreement na maprotektahan ng ating mga domestic worker. Medyo na-lessen na rin po yan. And of course, sa Saudi Arabia, ganun din po. We can actually lessen that if we will follow or para bang kung
kung something like na if we will agree with the conditions of Saudi Arabia na why don't we just make all domestic workers under company visa? Pero syempre very strong pa rin ang lobbying ng mga private sectors tulad po ng mga employer kasi they earn more in deploying domestic workers through individual visa. Pagka company visa po kasi yan, mako-consider na siya as a regular labor or workers. So hindi na siya she's entitled only to the agencies as entitled or by law, mandated by law to collect only 1 month salary, di ba? So mas nalilesen so malaki po ang lobbying. But because of the calling of our President Duterte to the world na ma-minimize na to, and otherwise we will going to reduce or even stop our deployment of domestic workers. Same thing with Ma'am Maru sa Indonesia, di ba? Kung matatandaan niyo po, they stopped sending domestic workers to Kuwait, to Saudi Arabia, and all other members of the GCC. Kasi nga po, nung tumaas na yung mga tinatawag natin mga abuses po. So, that's one thing. And actually, sa atin nga lang din kumuha ng mga training regulations and modules ang Indonesia. They really adopted our own system, which they have implemented it the full blown training courses ng HSW NC2 National Certification. So mas napoprotektahan po ng ating mga domestic worker ang kanilang sarili kasi they are job ready, not just because of the poverty kinukuha yan yung mga tinatawag nating untrained individuals. Parang if you will see during the 1600 or 1700, di ba, yung influx of slavery, di ba? They just get it from anywhere from the provinces or mountains or sa manggubat yan na hindi trained kasi dadalhin mo dun sa mga bansang napaka-moderno, napakalaki ng bahay. So, they will be abused. The reason why we are really advocating na magkaroon sila ng full NC2 national certifications for HSW or domestic workers training program para alam po nila kung ano yung gagawin nila. At alam nila kung ano yung mga rights din nila, no? Pag kunyari may kaalaman ka, confident ka hindi ka maluloko, di ba? At saka po ang government mo, full ang support sa'yo, hindi ka mag-aalala na baka kung saan ka mapupunta. Diba? Yes po, tama po yun, Ma'am Maru. And actually, among other, when I attended the ILO conventions in Bangladesh, they are actually copying all our system. They started to establish their own department for foreign workers. Yung migrant workers nila, which is it's being pushed right now to have our own department of OFW naman. The same thing, meron ng Bangladesh yan, ang India meron din sarili departamento para sa kanilang mga overseas workers. At ganun din po ang Sri Lanka. So, ibig sabihin, sa atin po ginagaya pati nga po yung mga sistema ng POEA because Philippines has been a model for how we really protect our migrant workers. Pero syempre, pagdating pa rin po doon, pag hindi cooperative or talagang hindi sumusunod ang host countries, dito po nagkakaroon ng problema. The reason why we really have to impose or create job here locally and train our people, di ba? Ito nga po yung panawagan din ni Presidente Duterte during the last SONA. We have to upskill, we have to reskill and retool all our workers that those migrant workers, or especially those domestic workers, will no longer try to find or talagang magkumahog sila na maghanap ng trabaho sa ibang bansa. And alam niyo po, ma'am, marami po kaming i-share ng mga success story, testimonial. Tulad po nung isang domestic worker natin na supposedly paalis na siya, papunta siyang Kuwait. Nung nabigyan po natin siya ng training for contact center training program natin for IT BPOs, ngayon po natanggap siya in one of the biggest call center company here, which is Concentrix and others. Wow. Na nagtatrabaho na po siya sa sarili niyang bahay at the comfort of her own homes kasi nga yung company itself just send him a laptop. Doon na siya nagko-conduct ng trabaho niya. So hindi na niya kailangan mag-abroad, no? Para magtrabaho. Tsaka ang sahod niya, mama, ang initial salary niya is 35,000 ata working from home. Unlike ang domestic worker, you get $400. You don't know when you get it or if you will really get it exactly. 'Di ba? May mga employers din na sumusunod, parang paper requirements lang po na sila ay pumirma ng 400 dahil nga po nandoon na sila
Wala namang inaano na magagawa, tanggapin mo na lang kung ano ibigay sa'yo, Patsagana oo. po. Yan din po ang Oo. problema ng kafala system. We cannot actually monitor until na magreklamo ang isang migrant worker sa ating embahada na hindi ko natanggap sahod ko for so many Yeah, months eh, diba? yeah. So, ito po ang isa sa mga hindi natin actually ma-fully protect ang ating mga migrant workers, especially the domestic workers. Wala po tayong problema sa mga professionals natin eh. Oo. Constructions, doctors, and other category, except yung mga household workers, drivers, nannies, domestic workers, at saka iba pa po. So, ito lang po yung problema natin dyan sa Middle East countries. Pero in Asia naman po or other countries, wala naman po tayong problema pagdating po dyan. Kasi hawak po nila, as per the international law rin, na karapatan po ng bawat individual na hawakan nila yung kanilang pasaporte. Kasi hindi naman natin pag-aari din yan. Nakalagay nga po sa pasaporte natin, this is a government property, di ba? Yes, oo. Okay, pero DDG, ngayong panahon po ng pandemya, paano nag-iba ang sitwasyon ng ating mga OFWs, lalo na yung doon sa mga bansang may kafala system pa rin? Kung gusto na nilang umuwi rito sa Pilipinas, nakakauwi ba sila kahit under nga nung kafala system sila? Alam niyo po, isa rin po yan sa mga magandang naging programa at hakbangin ng ating pamahalaan na nagbigay po tayo ng mga tinatawag na mass repatriations. Lalong-lalo na po yung mga kumpanya nagdeklara na sarado na sila or bangkarote na sila, ay nag-assist po ang Department of Labor, DFA, gano'n na rin ang POEA and OWA to repatriate all our workers. Sa ngayon po, umaabot na sa mahigit 600,000 as per the data from OWA ang napauwi natin mga OFWs. At karamihan din po dyan, hindi lang doon sa mga construction workers or yung mga tinatawag nating regular labor workers natin, but as well as doon sa mga domestic workers. Kasi may mga workers din tayo na mga domestic workers na their employer actually abandoned them or find them another employer, parang binibenta na sila, ma-recover lang nila yung ginastos nila, hindi na kaya magpasahod, di ba? So kaysa mareklamo sila, they just let them to go to embassy. Kaya nga po, nagpapasalamat din tayo dahil may mga mass repatriations or airline tayong mga ginamit ng gobyerno, and there are some private airlines also who donated the flights para maiuwi po sila. So kaya nga po nung it was June 2020 when the President appointed me. Of course, thank you rin po sa kay Senator Bongo because Panahon ng pandemya ka pala na-appoint, DDG. Opo, ma'am. Oo, totoo po yun, Ma'am Maru. It was really a very big challenge in me when I was called in Malacanang in regards to the appointment. Kasi nga, kapag simula pa lang po ng pandemya and of course, nagpapasalamat din tayo sa tiwala ng Presidente at ni Senator Bongo na talagang ang expertise po natin kasi is yung mga OFW, being a lone representative during the Congress of OFW. So, ang naging direktiba po sa akin, how we can able to find livelihood for these repatriations. Sabi ko talagang challenge po yun. Talaga pong dinasal ko kay God yun na bigyan ako ng wisdom on how we can able to run this program. As a former OFW, and ang advocacy ko po is reintegrations. But the thing is, another challenge is most of the companies here are closing down, di ba? Kasi nga sa pandemya, saan sila ilalagay? Oo. Exactly. So, dun po pumapasok yung tinatawag nating kaalaman, pagbibigay ng bagong kaalaman, kakayahan hanggang kabuhayan. Naging very aggressive po ang partnership and linkages na aking divisions na hinahawakan ngayon na maghanap po ng mga tinatawag nating area-based demand-driven program. Linapitan po natin, we were very aggressive in approaching different companies using all our networks, also other colleagues from the government on how we can approach big companies tulad po ng isa po sa mga unang naging partner natin ang San Miguel Corporation Aerocity, yung malaki pong ginagawang airport niyan. We signed a memorandum of agreement na priority nila yung mga OFW yung nawalan ng trabaho, especially the construction. So, dati po, ang hirap maghanap ng mga skilled workers, backhoe operators, welders. Ngayon po, yung mga graduate natin ay talagang meron na po silang patutunguhan. We partner with the Philippine Contractors Association, yung malalaking construction company, private projects man yan or government projects. We are the one who's supplying them. And then also with the, of course, andyan din po yung priority sector natin.
Tulad po ma'am nung Ma'am Maru ng agriculture, IT BPOs, andyan din po ang healthcare at tourism, and as well as yung yung 5 po na yon ang ating prioridad. So, yung mga nawalan po na stranded natin mga OFW, we encourage them to train tulad ng contact tracing program natin sa COVID. Meron po tayo napag-graduate na higit sa mga 6,000 na po nationwide. And so, tinrain nyo pala yung mga contact tracers. Opo, napakinabangan din po sila ma'am ng mga local government unit. Mga 1,500 dyan or mahigit pa dyan at nagkaroon po ng trabaho. Maganda pala yun, no? After ng training sa TESDA, diretso na, may trabaho na sila agad na naghihintay sa kanila. Opo, kasi we partner with the DILG, local government unit, especially I personally visited our contact tracing czar na si Mayor Magalong po, na siya po mismo ang nag-endorse na to avail of the CCTP program ng TESDA para po pakinabangan ng local government unit. And nung nakaraan linggo po, nanawagan din po ang ating mahal na Senator Bongo to increase at pinuri niya rin po ang ating presidente dahil sa pagbibigay po ng additional allocations or budget to hire additional 15,000 contact tracers. So marami na pong mapupuntahan na trabaho opportunity ang ating mga contact tracer. And then, of course, through the partnership and linkages, may mga iba't ibang OFW programs po tayo. During the pandemic, 491,000 Ma'am Maru ang na-assist nating mga OFWs na umuwi. Some of them took a online training program, yung iba face-to-face, iba we were able to redirect them to some local government units and at the same time job opportunities. And doon po sa one-stop service center natin, Ma'am Maru, naglagay din po tayo sa airport. Sa airport pa lang, nandiyan na si TESDA. Sumasalubong na sa kanila na ito po yung mga programa. Training mo para magkatrabaho ka. Po, mahigit po sa 383,000 OFWs ang na-vision po natin dyan. And of course, pinakamaganda po, we were able to forge partnership with private sectors like Coca-Cola Foundations, andyan din po ang OWA, National Reintegration Center for OFWs and Land Bank, na ito po yung OFW Reintegration and Skill Entrepreneurship Program. Yung mga OFW po, ginugrupo natin sila na kung ano yung common na gusto nilang pasukin na negosyo. Halimbawa, 5 kami na nagsara yung aming workshop sa Saudi Arabia, may kaalaman kami para sa pagkumpuni ng kotse, ibibigyan pa natin sila ng karagdagan na new technologies. Then once they graduated from those courses, i-refer naman po natin sila sa NRCO, and then of course tutulungan din natin sila sa financial literacy, entrepreneurship courses. So, at ito po, bibigyan sila ng puhunan para makapagtayo ng sarili nilang workshop. So may mga success story tayo, yung mga OFW na pumasok po sa coffee shop, pastry making, bread making, at ganun rin po yung mga para bang food cart natin, and of course agriculture sa livestock. May mga OFW tayo na mga success story na pwede rin pong i-feature, of course, napakaganda yung programa. And not only that. DDG, sandali. Mag-break muna tayo. Marami pa tayong mga itatanong po sa inyo, pero magpapaalala muna po ang In the Heart of Business.